So ayan, this is my first time na umalma sa mga bashers at hindi ko pa sariling basher. Makiki-basher lang, 'no? So yung mga relevant dito sa issue nung kay Cici Rondina tsaka dun sa mga fans ng SB19, magbibigay lang ako ng konting reaction 'no, kasi medyo nabwisit talaga ako bilang isang volleyball fan na alam ko kung ano yung naibigay ni Cici Rondina na karangalan sa Pilipinas, na ikukumpara naman dun sa mga nambabash diyan na fanatic lang naman ng SB19 na mga walang magawa sa buhay 'no. Grabe, nakakaloka kayo. So ako talaga hindi talaga ako palapatol sa mga basher kasi Diyos ko, ang dami ko ng channel na pinagkokontentan. Politics, sa volleyball, may isa pa akong sports channel, tapos meron pa ako isang mommy channel. Lahat talaga may bashers at trabaho ko kasi yon. So hired kasi ako as a content creator. Hired ako. So lahat ng videos ko binabayaran. Hindi na para pansinin ko yung mga papansin diyang basher para patulan ko. Hindi na. Alam niyo, promise kayo lang yung mapapagod sa akin dahil hindi naman ako nagbabasa ng comment. Sobrang dami kong ginagawa sa buhay at ang dami kong trabaho in a day. So anyway, mabalik tayo dito kay Cici Rondina. Ito si Cici ay may nasabi siya na parang hindi nagustuhan nito mga fans ng SB19. By the way, guys, itong SB19, I have nothing against them kasi I actually like their songs, no? Bilib ako sa kanila kasi isa sila sa nagbigay din ng karangalan sa Pilipinas, no? Dahil ito nga ay yung mga kanta nila yung na-include sa Billboard. At pag narinig mo naman talagang kalidad naman talaga. Anyway, I have nothing against this men, no? Ang issue dito is yung kanilang mga fans na porket hindi sila kilala, galit na sila. Eh, athlete ito si Cici Rondina, alam naman natin yan. So, unconsciously, nabanggit niya na hindi daw niya kilala yung SB19. So, nagbiro lang siya na Starbucks lang daw yung kilala niya. Napakaliit na bagay lang naman, pinalaki ng mga fans. Ang nakakabwisit kasi dito, kung makapagkomento, wagas. Bakit niyo pipilitin yung tao kung hindi nga talaga kilala yung idolo niyo? 'Di ba? Hindi niya kilala, eh. Hindi din 'yun sa pamamahiya, 'di ba? Hindi rin niya intention na kasi yung iba diyan sinasabi pa na parang pinahiya daw yung SB19. Wala akong naramdaman na gano'n at all. Hindi ganoon ang intensyon ni Cici. Sabagay yung henerasyon kasi ng kabataan ngayon is hating-hati talaga. I mean, may mga fans ng sports, volleyball, particularly, dami-dami na rin kasing fans ng volleyball. At marami din naman ng fans ang P-pop dahil eto nga din siyempre in sila ngayon itong SB19 kaya ang dami din nilang fans 'no. Ang masama kasi nito yung magsasalita ka pa ng hindi maganda sa tao. Kanya-kanya lang din yan, eh. Kung ang idolo niyo, eh, boy band, eh, di sige diyan kayo pero kami sinusuportahan namin yung mga atleta na nagbibigay ng karangalan sa Pilipinas. And kudos naman dito kay Cici Rondina 'no, dahil siya pa yung nanghingi ng paumanhin although she doesn't need to say sorry to anyone. Dahil siyempre 'di ba, hindi mo naman talaga kilala, alangan naman pilitin mo yung sarili mo, eh, pero she's just being nice and polite 'no, para mag-sorry sa mga fans na nainsulto daw ko 'no, nainsulto ko 'no, na, dahil hindi kilala yung idolo nila, eh, hiyang-hiya naman ako sa inyo. 'Di ba? Si Cici Rondina pa na napakadaming trophy 'no, daming pinapanalong mga games, ang daming, karangalang binigay sa Pilipinas. Ang pinag-sorry niyo dahil lang hindi kilala yung idolo niyo. Nakakaloka kayo. Kung bakit ako Gina G, kasi alam niyo yun, parang ginawan niyo ng issue yung taong napakabait na napakatahimik na wala namang intensyon na magsalita ng hindi maganda kung hindi magandang dating para sa inyo, 'di ba? Wala siyang intensyong gano'n at all. At, nagbibiro siya. Ang hirap niyo ng biruin ngayon, mga hinayupak kayo. Nag-joke lang siya dun sa Starbucks although medyo corny, 'di ba? Pero nagbibiro lang siya. Diyos ko naman guys. Ano ba naman kayo, masyado kayong sensitive.
So, well, anyway, duwa ko tayo sa mga bashers 'no, ang dami kasi talagang basher na pakalat-kalat ngayon, alam mo yung mga walang magawa sa buhay, yung mga walang ambag sa lipunan. Sino man yung napagtripan nilang bigyan ng pansin at okrayin, eh, may kalayaan talaga sila mang-okray dahil nga public figure itong Kineme na 'to. Ngayon yung mga ganyan kasi dapat hindi na yan pinagpapapansin. It just so happen na ito si Sisi siguro nakarating sa kanya yung balita, eh, siyempre hindi mo naman mafi-filter yung mga balitang yan, eh, 'di ba? So, nakakarating sa kanya. Guys, alam niyo ba na kung hindi malakas ang isang tao sa bashing, ang laki ng epekto niyan sa isang individual, yang mga sinasabi niyo, 'no? Kaya nga yung bilib na bilib ako sa mga volleyball players dahil sila yung mga laging tinitira, 'no? Yung mga volleyball players na yan, Diyos ko grabe. Talagang from head to foot at, napaka below the belt ng mga tinitira sa kanila pero wala silang kibo. Instead, binibigay nila yung best nila sa game nila. Biruin niyo nakakapaglaro pa sila despite all the bashings. Yung mga volleyball players kasi na hindi talaga pinapansin kahit gaano nakasukdulan yung pambabash sa kanila, eh. Dun bilib na bilib talaga ako sa mga gano'n. Pero alam niyo yun, subukan niyo kaya na kayo yung mabash, 'no? Ako talaga promise hindi ako nagbibigay ng hindi magandang komento sa mga tao, eh, kasi usually bumabalik talaga 'yan. Maniwala talaga kayo kasi kung ano yung energy na tinatapon niyo sa kanya, babalik yun sa inyo. Yun ang rule ng universe. Kaya ako kapagka may nagkokomento na hindi maganda doon sa mga vlogs ko, as I've heard, kasi meron mga nagsasabi sa akin ng mga, "Uy, may mga commenters ka hindi nagustuhan yung mga sinasabi mo." Wala akong pakialam kasi yung mga sinasabi ko sa mga vlogs ko, yung opinyon ko yun. Walang pakialamanan ng opinyon kumbaga kasi di ko naman kayo pakikialaman, eh, kung meron kayong 2 cents sa isang bagay. Wala rin akong pakialam, promise. At saka yung sinasabi niyo na hindi niyo kilala si Sisi Rondina, bakit? Kilala din ba ni Sisi Rondina kayo? Hindi niya kayo kilala dahil unang-una wala kayong ambag sa lipunan, okey? Pangalawa, eh, isa lang kayong tambay na basher, 'no, na wala kayong magawa kundi sambahin yung SB19. So ito naman yung nakakatuwa kasi yung isang member ng SB19, si Pablo, ay, nagpasalamat siya 'no, gamit yung X at dating Twitter dun sa mga fans niya na, patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Pero kalakip nun nagpaalala siya sa mga fans na maging maingat at sensitibo sa pagkokomento sa ibang hindi kilala kung sino at ano sila bilang musician ba or performer. Naiintindihan daw ng SB19 na hindi lahat ng tao ay hinahangaan at kilala sila. Gayunpaman hindi raw ito sapat na basihan para mambatikos at ipahiya ang isang kapwa Pilipino na walang ibang hangad kundi magbigay ng karangalan sa bansa sa ibang larangan. O 'di ba? Buti pa sila mismo. Samantalang kayo ang toxic niyo, fans lang kayo.